Sinuspende ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang lahat ng field audits at kaugnay na operasyon, kabilang na ang pag-issue ng Letters of Authority o LOAS at Mission Orders. Ito'y sa gitna ng panawagan mula sa ilang senador na imbestigahan ang umano'y katiwalian at pang-aabuso sa loob ng ahensya. Ginawa raw itong hakbang ng BIR para tiyaking transparent ang proseso at masuri ng mabuti ang mga isyong ibinabato laban sa kanilang mga tauhan habang nagpapatuloy ang internal review at pagbusisi ng Kongreso. At kaugnay po niyan, makakasama natin si BIR spokesperson Attorney Brianna K. De Los Santos. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Attorney, nakamute po kayo. Let's try that again. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po, ma'am. Okay, so can you tell us, Attorney, gaano po kalawak ang saklaw nitong suspension at anong mga kaso po ang hindi po sakop? Ang napakalawak po ang suspension natin po kasi lahat po ng audit investigation ay covered po ng suspension. Ang mga hindi lang po sakop is yung mga active criminal investigations, yung mga one-time transactions tulad po ng mga estate donors or pagbentahan ng lupa, capital gains and documentary stamp tax na audit na magpe-prescribe within 6 months from the time we issue the regulation. So, in-issue po namin siya November 24. So, lahat ng prescribing on May 24, 2026, ang hindi po siya sakop ng suspension. Refund claims. Kasi po yung mga refund claims, mandatory po ang mag-issue ng LOA. And under the law, we have 90 days for VAT refund to act on the refund claims. And for erroneous payment, we have 180 days. So hindi po siya covered. And immediate actions on taxpayers flagged by verified intelligence. So kung hindi po siya pasok sa exemption, lahat po ng audit investigations to all the BIR audit offices are covered po. Well, kanina po kausap ko si Senator J.V. Ejercito at sinasabi nga niya po na meron pong nangyayaring mga extortion dito sa BIR, stating na 70-30% no, ang nangiging koleksyon nito. 70 doon sa mga opisyal, 30% yung nare-remit sa BIR. Ano po ang tugon po ng BIR regarding this allegation? So we are sorry to hear that allegation, and the BIR is now responding to the complaints of the stakeholders. May mga nag-a-approach rin po sa amin, kaya po we decided to stop the audit investigation for the time being, and we will look into that complaints po. Pero, upon this investigation, yung initial investigation nyo po, gaano kalawak po itong extortion na nangyayari sa BIR using LOAs, Letter of Authorities? Ito po ba ay dito lang sa Maynila or kasama na rin po yung different regions? For the BIR po, kasi we receive complaints. If may reklamo po, ina-actionan po naman namin. So, sa ngayon po, hindi po namin masasabi kung gaano kadami na ang na-lodge na complaints. Kaya hindi po namin malalaman kung gaano po kalawak sa ngayon. But would you know na meron din mga incident report regarding this sa ibang regions? We heard it from the news, na nakikinig po kami. We also heard what was raised in the Senate. So yun po, and based from the news and the allegations, may mga regional offices po na merong ganun po. And what we are doing about it, aside from suspension po ng mga field auditors natin? So sa ngayon po, we are looking sa lahat ng complaints na ni-raise po. And yun nga, dahil nga sa suspension, papalakasin po namin ang pag-review at kailangan na po ng reforma ng audit process ng BIR. And when you say reform, ano po yung nakikita nating reforma na pagbabago? Shall we, kumbaga, abolish itong LOAs or magdadagdag pa ng mga proseso? We will add titingnan po namin kung saan ang gaps, kung paano siya i-address. For now kasi
ang hindi pa po namin masasabi kung magsi-streamline ng process or magdadagdag ng proseso. But definitely, we cannot suspend the issuance of letter of authority because it is mandated by law. Okay, so base po sa inyong mga inisyal na investigasyon, may posibilidad po ba na itong extortion na nangyayari sa BIR ay matagal nang ginagawa, hindi lamang po 2 to 3 years ago, but down the line pa, mas matagal na? May mga pailan-ilan kaming natatanggap before ng mga reklamo, and all those complaints were acted upon. Parang ang ina-action na naman po, mabilis naman po umaksyon ang BIR Kailan kung may po yung nakakatanggap before? kaming reklamo. Ma'am, Sorry. attorney, kailan po yung before? Anong taon po yun? From this year, may mga cases po, alam naman po ng media yan, na may mga nahuli, may mga ganun po. And ina-actionan naman po Because ng we BIR. want to know po, attorney, kasi kung kailan pa po talaga nagsimula ito, sino-sino pong mga opisyal ang maaring ma-hold accountable to this. Because sa lahat po na nangyayari ngayon sa flood control project, sa DepEd, diba, sa Department of Agriculture, and now BIR, syempre gusto rin po natin malaman also kung sino po yung mga nasa utak o sa likod ng mga extortion na nangyari na ito sa BIR. So alam naman po ng tao na kaka-assume lang po ng aming bagong commissioner last November 17, and we are still in the process of gathering information pa po.